Hindi tulad ng mga kaedad niyang matanda na, si Aling Auring ay talaga namang nilamon na ng makabagong teknolohiya. Babad na babad ito sa iba't ibang uri ng social media platforms. Dinaig pa nga ng matandang babae ang kanyang mga anak sa sobrang updated nito sa internet. Isang araw ay bumisita ang kanyang mga kumare sa kanilang bahay. "Hoy Maring Auring, kamusta ka na? Ito naman panay ang cellphone. Ngayon na nga lang tayo ulit nagkita at makakapag-usap. Yan pa ang inaatupag mo?" May pagtatampong sabi ni Aling Yoli sa kaibigan. "Ikaw naman Mare, masyado ka naman matampuhin dyan. Sinasabi ko nga sa'yo noon pa na magpabili ka na kay pare ng cellphone para kahit hindi tayo madalas na magkita, nakakapagtsikahan pa rin tayo. Tingnan mo ako, updated palagi ako sa buhay-buhay." Litanya ni Aling Auring sa kanyang kaibigan na may paghagikik pa. Naanimoy nagmumurang kamatis. "Naku Mare, yung ganyang pagsa-cellphone, para lang yan sa mga kabataan ngayon no? Diyos ko, sa dami ng obligasyon nating mga nanay sa bahay, wala na akong oras para dyan. Hanga nga ako sa'yo eh. Bruin mo yun? Nagagawa mo pa yan? Daig mo pa ang mga anak mo eh." Litanya ni Yoli sa kanya. "Aba Mars, sa panahon ngayon, dapat tayong mga nanay, hindi rin nagpapauli sa mga ganap. Isa pa, inaalam ko talaga ang lahat ng latest sa panahon natin ngayon para naman nababantayan ko rin ang mga kinkilos ng mga anak ko, no? Mahirap na," katwiran ni Aling Auring. "Ay, siya nga pala Mare. May papakita ako sa'yo, bago kong koleksyon ng mga alahas galing sa Saudi." Pagmamalaking muli ni Aling Auring sa kanyang kaibigang si Yoli. "Wow, may bago ka na namang alahas ha? Parang nung huli nating pagkikita ay may bago ka ring bili. Patingin nga ako Mars. Kakaingit ka naman." Manghangwi ka ni Yoli. "Naku Mare, maliit na bagay lang yan. Wait lang ha, kukunin ko lang." Nakangiting sabi ni Auring kay Yoli. At agad na tinungo ni Aling Auring ang silid upang kuhanin ang ipinagmamayabang na alahas. "O Mare, tignan mo," saad ni Auring kay Yoli. Sabay abot ng isang jewelry box sa kaibigan. "Wow Mars, ang ganda, ang kapal at mabigat pa. Talagang ibang level na ang pag-asenso mo ha." Manghang usal ni Yoli habang masuring tinitignan ang alahas ng kaibigan. "Halika Mars, picture muna tayo kasama ng binili kong alahas. Ipaplex ko lang sa Instagram ko." Wika ni Auring. 1, 2, 3, smile! "Naku, ang ganda naman natin dito Mare. Para tayong bumata ng 10 taon. Masayang sabi ni Yoli habang inihimas ang pisngi na tila nag-i-imagine. "Yan ang sinasabi ko sa'yo Maring Yoli. Hindi ba nakakawala ng stress ang pagsa-cellphone? Kaya kung ako sa'yo ay magpapabili na ako ng cellphone para naman may flex ka na rin kagaya ko. Tiyak na lahat ng makakita niyan ay mainggit talaga sa atin Mars." May pagyayabang na wika ni Auring. "Naku Mars, baka lalo akong may stress niyan eh. Hindi naman ako marunong gumamit ng cellphone at hindi rin ako marunong mag-social media." Tugon ni Yoli. "Naku Maring Yoli, kung ako sa'yo ay mag-aaral na ako at sasabay sa trend. Naku ikaw rin, mahirap na mapag-iwanan ng panahon. Alam mo naman ang mga kaibigan ko sa FB, hindi ba? Puro mayayaman, kung saan-saan sila nagpupuntang lugar. Kung ano-ano ang mga piniplex nilang mga mamahaling gamit. Kaya ako, itong picture na to, ay mamaya i-upload ko na rin yan." Pagmamalaki ni Auring. "Alam mo Mare, napakaswerte mo talaga kay pare. Biruin mo yun, nabibigay niya yung luho mo. Sana'y magkaroon na rin ako ng ganyan tulad ng sayo." May inggit na saad ni Yoli kay Auring. "Alam mo Mare, pag ginusto mo naman talaga, ay may paraan. Tignan mo ko." May pagmamayabang na wika ni Auring. Sabay giray ng katawan na animoy dalaga. Pag marunong ka sa social media, lahat ng kaganapan sa buhay ng mga kakilala mo at pati na rin ng mga pamilya mo ay malalaman mo at hindi ka mahuli sa chika. Dagdag pa nito, talagang nakakaintrigang mag-aral ng pagsa-cellphone at pagsa-social media. Tignan mo ikaw Mars, ang laki na ng pinagbago mo. Sarkastikong sabi ni Yoli. "O siya paano Mare? Magtatanghali na pala. Kailangan ko lang umuwi at darating na ang mga anak ko. Wala pa akong pagkain sa bahay." Litanya ni Aling Yoli. Sige Mare, salamat sa pagdalaw ha. Pag-isipan mong mabuti yung mga sinabi ko sa iyo ha." Tugon ni Auring. "Sige Mare, unahin ko na muna ang pagkain ng mga anak ko bago yan. Ikaw ba, hindi ka pa ba maghahanda ng pagkain nila?"
Sarkastikong tanong ni Yoli sa kumaring titig na titig sa cellphone. Naku, hindi na. Kaya na nila yan. May pinapanood pa akong viral video dito eh. Pag natapos na lang ako dito, saka ko na lang sila iintindihin. Walang kwentang sagot ni Auring na hindi nakatingin sa kanyang kausap. Buti hindi nagagalit sa iyo ang asawa mo, no? Mukhang naadi ka na dyan, Auring eh. Iling-iling na wika ni Yoli habang ito'y naglalakad papalabas ng bahay ng kanyang kaibigan. Alis na ako, Mare ha. Mag-ingat-ingat ka na lang sa mga pinopost mo, Mars. Hindi ako marunong mag-social media. Pero nababalitaan ko na delikado yung panay-post ng lahat ng nangyayari sa buhay mo. Mamaya ipasukin pa ng masamang loob itong bahay mo eh. Paalala ni Yoli sa kanyang kaibigan. Ikaw talaga, Mars. Kung ano-ano ang iniisip mo. Sige na, baka hanapin ka na ng asawa mo. Tugon naman ang tumatawang si Auring. Binaliwala nito ang paalala ni Yoli. Sa isip-isip niya, ay baka naiinggit lang ang kanyang kaibigan dahil nauhuli na ito sa trend. Si Yoli talaga, hindi lang mabilhan ng asawa niya ng cellphone eh, kung ano-ano lang pinagsasabi. Kung delikado ang ginagawa ko, di sana ang lahat ng nagpo-post at nagpa-flex ng mga gamit nila ay ninakawan na. Iba talaga ang old-fashioned at late sa mga trending. Naiirit ang wika ni Auring habang panayang scroll nito sa kanyang FB account. Mas updated pa si Auring sa social media kaysa sa bunso nitong anak na si Jenny. Madalas ay hindi na nagagawa ni Auring ang kanyang tungkulin bilang nanay sa kanilang tahanan. Madalas umuwi ang mga anak nito galing eskwelahan na walang nadadatnan na pagkain sa kanilang hapagkainan. At kung meron mang niluto ito, kung hindi ilaw ay sunog pa ito dahil wala ang focus nito sa ginagawa. Kadalasan rin ay hindi nalalabhan ang mga damit ng kailangan ng kanyang asawa dahil nauubos ang oras nito sa maghapon na pagsa-cellphone. Isang araw, Ma, ano na naman tong nabasa ko sa Facebook? Nakikisali ka sa away ng kapitbahay natin. Puro comment mo yung nakikita ko. Inis na wika ni Jenny sa kanyang ina. Bakit anak? Bawal na bang magsabi ng saloobin ngayon? Kaya nga may social media eh, para masabi natin ang mga saloobin natin sa Facebook account. Facebook ko naman yun eh, kaya ako ang masusunod sa gusto kong sabihin at gawin. Katwiran ni Aling Auring sa kanyang anak. Oo nga po ma, pero yung makisali ka sa away ng may away, mali po yun. Alam mo ma, mali na talaga yung ginagawa mo nitong mga nakaraang araw. Hoy Jenny, kung makapagsalita ka kala mo kung sino ka. Nanay mo pa rin ako no? Mataas ang boses na sabi ni Aling Auring sa kanyang anak. Hindi ko naman po kayo pinapakialaman, Nay. Oo, nanay ko po kayo. Kaya nga po pinagsasabihan ko po kayo eh. Kasi mukhang na-addict na po kayo sa kaka-cellphone nyo. Nawawala na po ang kontrol nyo. Kahit away po ng may away, ay sumasali po kayo. Walang araw na hindi kayo nagpo-post ng kung ano-ano. Dapat po siguro tumigil na po muna kayo sa pagsa-cellphone eh. Mahabang litanya ni Jenny sa kanyang ina. Aba, napakagaling mo namang magsalita kayo, Jenny ha? Anong tumigil ang pinagsasabi mo dyan? Baka gusto mo na ikaw ang patigilin ko sa pagsa-cellphone mo ha? Ang sabihin mo, ayaw mo na malaman ko kung ano ang pinagagagawa mo sa labas. Ayaw mo na malaman ko ang mga kalokohan mo. Baluktot na saad ni Aling Auring. Kamot ulo na lamang na pumasok ng kanyang silid si Jenny. Kahit ano pang pagsasabi niya sa kanyang ina, ay parang bulag ito at pingi. Wala itong pinapakinggan. Matapos ang pag-uusap ni Jenny at pati na rin ang kanyang inang si Aling Auring, ay nagpop up sa kanya ang isang notification na nagsasabing merong panibagong post si Aling Auring. Mabilis na namang tinignan niyo ni Jenny. Nakita niya ang bagong post ng kanyang ina, kasama ang kanyang ninang Yoli at ang koleksyon nitong mga alahas. Inulan ng samot-saring komento ang post na iyon ni Aling Auring, galing sa iba't ibang mga tao na mga kilala niya. Kakilala ng kakilala niya at kakilala ng kakilala ng kakilala niya. Ganon kalayo ang narating ng kanyang post na iyon at umabot ito ng 100 likes at pati na rin maraming shares sa loob pa lamang ng isang oras. Wow, ang ganda naman ng collection mo na alahas. Saan mo nabili yan, Mare? Napakaganda. Wow, ang yaman naman itong babae na to. Uy, idol, new collection. Ilan lang yan sa mga comment na nababasa ni Aling Auring sa kanyang pinost. Kaya naman mas lalo pang dinanahan ng matandang babae at halos inaraw-araw na nitong mag-post sa social media. Iba't ibang mga gamit ang pinopost nito. Ultimong kasulok-sulukan ng kanilang bahay ay piniplex ng matanda.
Ang iba't ibang picture nito ay binabandera niya sa kanyang social media. Isang araw, Jenny, tawag ni Luisa sa kanyang bunsong kapatid. Tignan mo to, oh. Sabi ni Luisa sa kapatid. Sabay ipinakita ang hawak na cellphone. Kung saan nakita nilang nagpost na naman ang kanilang ina ng mga koleksyon nitong alahas. Alam mo ate, nung isang araw ko pa pinagsasabihin niyan si mama na huwag siyang post ng lahat ng meron tayo sa bahay o kaya't bawat nangyayari sa buhay natin. Ang kaso, imbis na makinig sa akin, ako pa yung pinagalitan niya. Kwento ni Jenny sa kanyang ina. Ang tigas talaga ng ulo ni mama. Kinakabahan ako sa ginagawa niya eh. Lagi pa namang wala dito sa bahay si papa. Sa kakapost niya ng kung ano-ano, baka pati magnanakaw ay malaman na kung ano ang meron sa loob ng bahay natin. Wika ni Luisa. Ate, natatakot ako. Baka pasukin tayo ng masasamang loob at mailagay sa alanganin ang buhay natin. Nag-aalalang wika ni Jenny. Hayaan mo, kakausapin ko si mama. Paninigurado ni Luisa sa bunsong kapatid. Kaya naman ang mga sandaling iyon, ay agad na pinuntahan ni Luisa ang kanyang ina sa salas, na noon ay busy-busy sa pag-scroll ng kanyang cellphone. Ma, nag-post na naman po pala kayo ng mga koleksyon nyo na alahas? Tanong ni Luisa sa kanyang ina. Di ba mapinagsabihan na kayo ni Jenny patungkol dyan? Dagdag pa ng dalaga. Oy, bakit ba? Ano bang masama sa ipinopost ko? Gusto ko lang naman na ipagmalaki ang gamit na meron ako. Baloktot na katwiran ni Aling Auring kay Luisa. Dahilan upang tuluyan ng mainis si Luisa sa kanyang ina. Ma, hindi mo ba alam kung ano ang mali? Dapat nga ikaw pa ang nagsasabi sa amin ni Jenny niyan eh. Pero baliktad, ikaw pa ang pinapaalalahanan naming dalawa. Hindi mo naman kailangang ipagyabang ang mga alas na meron ka, ma. Baka mamaya isa kakaganyan mo. Hindi na pinatapos ni Aling Auring ang sasabihin ng kanyang anak. Pwede ba, Luisa? Tumigil ka na nga sa mga sinasabi mong walang katuturan. Sinisira mo ang araw ko. Huwag niyo nga akong pinapakialaman. Alam ko ang ginagawa ko, no? Hindi porket malalaki na kayo, ay pwede niyo na akong pagsalitaan ng kung ano-ano. Matigas na sabi ni Aling Auring. Ma, huwag mo sanang pagsisiyan kapag may masamang nangyari sa atin dito dahil dyan sa ginagawa mo. Malungkot na sabi ni Luisa at sa katuluyan nang iniwan ng kanyang ina na noon ay patuloy pa rin sa pag-scroll ng kanyang social media. Sa paglipas ng mga araw, ay hindi pa rin tumitigil si Aling Auring sa mga ginagawa nitong magladlad sa social media ng kanilang personal na buhay. Isang araw, naghanda ito ng pagkain para sa dalawang anak. Jenny, Luisa, nakahain na. Halina kayo. Tawag ng matanda sa kanyang dalawang anak. Ngunit wala ni isang sumasagot. Kung kaya't nagpasya siyang puntahan nito sa kanilang mga silid. Nakita niyang naroon ang dalawa sa loob. Na kunwari ay walang naririnig. Kain na kayo mga anak. Ani ni Aling Auring. Kayo na lamang po. Busog pa po kami ni ate. Tugon ni Jenny sa kanyang ina. Aba, hanggang kailan kayo magiging ganyan ha? Ang titigas ng ulo niyong dalawa. Hindi kayo marunong makinig. Inis na sabi ni Aling Auring sa kanyang mga anak. Bakit ma? Kayo ba'y nakikinig sa amin ni Jenny? Ilang beses ka na naming pinagsabihan patungkol sa pagpopost mo ng mga alahas mo, pero hindi ka pa rin tumitigil. Halos lahat na ng parte ng bahay natin ay naipost mo na. Hindi ka pa natatakot, ma? Na baka isang araw ay pasukin na lamang tayo dito ng magnanakaw. Wala pa naman dito palagi si Papa. Mahabang litanya ni Luisa sa kanyang ina. Alam mo, Luisa, napaparaning lang kayo ng kapatid mong si Jenny. Yang sinasabi mo, hindi yun mangyayari kahit kailan, no? Kung ayaw niyong kumain, bahala kayong magutom dyan. Inis na wika ni Aling Auring. Sabay labas na sa silid ng kanyang mga anak. Isang gabi, habang mahimbing silang natutulog, napabalikwas sa kanyang kama si Auring nang maaninagan niyang may kumakaluskos sa labas ng kanilang bahay. Dali-dali niya itong tinignan at nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang makitang may dalawang lalaking nagtatangkang buksan ang kanilang pinto. May tao, pinasok kami, ani ng kanyang isip at agad niyang naisip ang dalawa niyang mga anak na babae. Dali-dali siyang nagtungo sa silid ng kanyang mga anak upang sabihin na may nagtatangkang pumasok sa kanilang bahay. Jenny, gising! Tawag niya sa kanyang anak ng pabulong. Mama, ano pong ginagawa niyo dito? Tanong ng kanyang anak nakakagising pa lamang. May dalawang tao sa labas na nagtatangkang buksan ng pintuan natin.
Halika, puntahan natin ang ate mo sa kabilang kwarto. Pabulong na sabi ni Aling Auring. Agad namang kumilos si Jenny. Dahan-dahan nilang tinungo ang silid ni Luisa na noon ay nakalak. Ate? Ate! Mahinang tawag ni Jenny sa kanyang kapatid. Maya-maya pa ay binuksan na ito ni Luisa. Ma? Jenny? Ano ginagawa niyo rito? Gabing-gabi na gising pa rin kayong dalawa. Takang tanong ni Luisa sa dalawa. Ate, may nagtatangkang manloob sa atin. Wika ni Jenny sa mahinang tinig. Luisa, dito muna kayo ni Jenny ha. Magla kayo. Babalik ako sa kwarto upang kunin ang mga alas ko habang hindi pa tuluyang nakakapasok ang mga magnanakaw. Utos ni Aling Auring sa kanyang dalawang anak. Ma, mag-iingat ka ha. Wika ng dalawa. Agad na tinungo ni Auring ang kanyang silid sa pag-aakalang hindi pa ito napapasok ng magnanakaw. Ngunit huli na pala ang lahat. Pagbukas niya ng ilaw ay nagkalat na ang mga damit. Natungkab na rin ang kanyang aparador kung saan naroon ang kanyang mga mahalagang alahas, pera, laptop at iba pang mga importanteng gamit na lagi niyang pinaplex sa social media. Nakita niyang basag na rin ang pintana ng kanyang silid. Tulala at hindi makausap si Aling Auring. Nanlalamig ito at tila nabigla sa mabilis na pangyayari. Malakas na hagulgol ang siyang pinakawalan ni Auring, dahilan upang mapalabas ang kanyang dalawang anak sa silid. Wala na ang lahat ng mga alahas ko, pati mga bag at sapatos. Umiiyak na usal ng matanda. Ma, huwag na po kayong umiyak. Ang mahalaga ay ligtas tayo. Walang nasaktan sa atin. Saad ni Luisa. Ma, namukhaan niyo po ba ang magnanakaw? Tanong ni Jenny. Hindi anak, nakabalot ang mga mukha nila. Naiiyak na tugon ni Aling Auring. Kung nakinig lang sana ako sa inyo mga anak, hindi mawawala ang lahat ng naipundar ko. Naiiyak na may panghihinayang wika ni Aling Auring. Ma, kailangan natin itong ipagbigay alam sa mga pulis. Baka hindi pa nakakalayo ang mga yon. Hindi man natin mabawi ang mga kinuha nila. At least wala na silang mabiktima pa. Wika ni Luisa. Kaya naman agad silang nagtungo sa pulisya upang magbigay ng statement sa nangyaring pangloloob sa kanilang bahay. Hinang-hina at nanlalambot na umuwi si Aling Auring kasama ang kanyang dalawang anak. Matapos mai-report ang nakawang naganap sa kanilang tahanan. Siguro naman ma, ay makikinig ka na sa amin ni Jenny. Huwag mo na pong antayin pa na maulit pa itong nangyari. Kasi baka pati ang buhay nating tatlo ay malagay sa alanganin ng dahil sa kakapost mo. Mahinahon ngunit may laman na saad ni Luisa sa kanyang ina. Patawarin niyo ako mga anak. Naging bulag at bingi ako sa mga paalala niyo sa akin. Nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Kasi kahit na wala na ang mga naipundar ko, ay wala namang masamang nangyari sa inyong dalawa. Ang lahat ng nakuha ng mga masasamang loob na iyon ay mapapalitan. Ngunit hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung isa sa inyo ay mapapahamak dahil sa kapabayaan ko. Umiiyak na saad ni Aling Auring. Mula noon, ay naging aral na nga kay Aling Auring ang pangyayaring iyon. Kung kahit natuto na nga siya, alam na niya kung papaano limitahan ang sarili sa pagpo-post ng mga kung ano-ano sa social media. Samantala, nabalitaan ng kanyang asawa ang nangyaring panloloob sa kanilang tahanan, kung kahit nagpaalam muna ito sa kanyang amo upang matignan ang kanyang mag-ina. Pinagsabihan niya ang kanyang asawa sa kababayan nito at agad na nagpakabit ng CCTV sa paligid ng kanilang bahay. Lumipas ang ilang buwan, ay unti-unting nakapag-ipon muli si Aling Auring ng mga mamahaling gamit. Ngunit ngayon ay tinatago na lamang niya ito at sa kanyang pamilya na lamang niya pinapaalam. Hindi niya na kailanman nabawi ang kanyang mga alahas na ninakaw ng dalawang magnanakaw. Pero isang aral naman ang natutunan ni Aling Auring sa pangyayaring iyon. May mga bagay talaga sa ating buhay na hindi na kailangan pa ng validation ng ibang tao. Dahil wala rin naman itong mabuting maidudulot sa inyong buhay kung hindi ikaw ay kaiinggitan lamang at magdadala pa sa iyo ng tiyak na kapahamakan.